Nagkaharap nga sa East Asia Super League ang ating kupunan sa PBA na Talk and Text kontra nga dito sa Taiwan Pubon Braves, at sa pagkakataon nga na ito ay panalo ang ating kupunan na PBA na Talk and Text kontra nga dito sa Taiwan Pubon Braves. Hindi nga nakaporma ang Pubon Braves sa lakas ng Talk and Text sa pangunguna ng mga import na si Ronde Hollis Jefferson at ang kanyang kapatid na nanguna sa scoring. Kaya naman nanalo ang PBA kontra dito sa Taiwan Pubon Braves at natapos ang laban sa score na 80-69. At ang best player nga ay si Ronde Hollis Jefferson na kumamada ng 35 points, 11 rebound at 5 assists. Grabe nga ang ipinakitang performance ni Ronde Hollis Jefferson at talaga namang buhat na buhat ang Talk and Text kontra nga dito sa Pubon, Taiwan. At masasabi nating super import talaga itong si Ronde Hollis Jefferson at nagawa niyang maipanalo ng Talk and Text ang kanilang laban dito sa Taiwan. At katulong din ng kanyang kapatid na si Raleigh Hollis Jefferson. Masasabi nga natin hindi na rin nakakahiya ang PBA dito sa East Asia Super League dahil alam naman natin na lagi na lamang talo ang PBA kapag nga sumasali dito sa East Asia Super League. Kaya naman marami ang nagsasabi na para daw humihina na ang pinakamatandang liga sa Asia na PBA. Kaya naman laking tuwa talaga ng lahat ng manalo na ang Talk and Text dito sa East Asia Super League sa pangunguna nga ni Ronde Hollis Jefferson. Ang bad news nga lang ay na-injury pa itong si Ronde Hollis Jefferson dito nga sa naging laban nila sa East Asia Super League nang hindi nga sinasadyang tumama ang kanyang ulo sa isang Taiwanese player. At ito nga yung nasabing video kung saan makikita natin na tumama yung ulo ni Ronde Hollis Jefferson dito sa katawan ng isang Taiwanese player. Malakas talaga ang impact at makikita nating bagsak si Ronde Hollis Jefferson, at nung tinulungan nga siya ng mga players ay iika-ika pa siya at tila ba'y nahihilo, kaya naman dinala siya sa pinakamalapit na ospital sa Taiwan. At kung sakaling ang hindi pa makarecover kagad itong si Ronde Hollis Jefferson ay maaari daw siyang palitan ng kanyang kapatid sa Talk and Text bilang import. Sa ibang balita naman, dahil nga sa sunod-sunod na pagkatalo ng Barangay Ginebra, tila ba lahat ng sisi ay napupunta dito kay Tony Bishop. Alam naman nating lahat na reinforcement import lamang itong si Tony Bishop dahil wala pa nga si Justin Brownlee. At hindi nga natin siya masisisi kung hindi niya pa masyadong gamay ang sistema ng Barangay Ginebra. At unang-una ay hindi naman siya si Justin Brownlee. Ang sabi nga dito, overrated o local players ang problema. Ano sa tingin nyo? Maaari kayong mag-comment dyan sa baba. Ngunit kung atin namang titignan yung mga steals per game o leaders per game, nangunguna nga dyan si Tony Bishop na may average na 2.7 steals per game. At sa 6 na laro nga ni Tony Bishop, dito ngayon makikita natin na talaga namang napakalakas talaga niya pagdating sa scoring. Biruin nyo, nag-average siya ng almost 30 points per game. Tapos yung mga rebounds niya, hindi nga bababayan sa 11 per game. Meron pa nga siya 15 rebounds. Grabe, napakalakas talaga ni Tony Bishop. Masasabi nga natin ginagawa naman lahat ni Tony Bishop ang kanyang magagawa upang tulungan ang Barangay Ginebra sa Commissioner's Cup. May mga pagkakataon nga lang na talaga namang kinakapos din siya dahil tao naman si Tony Bishop at napapagod at pinsan ay sumasablay din ng mga tira. Ngunit makikita naman natin yung effort niya talaga. Pagdating sa Barangay Ginebra ay wala ngang katulad at masasabi nating meron din siyang never say die spirit. At tama nga yung mga sabi ng iba, kailangan hindi lang si Tony Bishop ang gagawa sa Barangay Ginebra. Kailangan nga yan group effort o buong Barangay Ginebra ang gagawa at hindi lamang aasa kay Tony Bishop. Kailangan niya rin ng mga katulong sa mga local players ng Barangay Ginebra. Kaya naman sa magiging laban ng Barangay Ginebra sa Meralco Bolts, sana naman wag puro sisi dito kay Tony Bishop. At ang sabi pa nga sa report, source, Ginebra is no plan to change his import. Tony Bishop is still with Ginebra until PBA playoffs. So ang ibig sabihin ay malaki pa rin ang tiwala ng SMC dito kay Tony Bishop na kaya niyang buhatin sa playoffs ang Barangay Ginebra. Kaya naman suportahan na lang natin si Tony Bishop. Sa ibang balita naman, dahil nga sa sobrang galing ni Justin Brownlee bilang import sa PBA sa Barangay Ginebra, alam nyo ba na noon pa man ay marami na talagang nakaka-interest dito kay Justin Brownlee at inoopera na siya ng iba't ibang liga sa Asia, partikular na sa mga liga sa Korea, sa Japan at kung saan-saan pa, at nabalita na ngayon noon ng Spin.ph. Ang sabi nga dito, ito nga si Justin Brownlee ay meron ngang offer sa China, sa Korea, sa Japan,
Ngunit mas pinili na lamang ni Justin Brownlee na maglaro sa Pilipinas sa San Miguel Alab, Pilipinas. Talaga nga namang napaka-loyal ni Justin Brownlee sa Pilipinas at dito nga sa PBA, at masasabi natin hindi naman talaga kalakihan ng sahod ni Justin Brownlee dito sa PBA sa Barangay Ginebra. At kung ikukumpara naman siguro sa mga ino-offer sa kanya sa ibang liga, malamang doble o kaya naman triple. Ngunit ito ang si Justin Brownlee ay mas pinili na lamang maglaro dito nga sa PBA sa Barangay Ginebra, dahil sabi nga ni Justin Brownlee, dito niya nga naramdaman ang pagmamahal ng mga fans sa kanya, kaya naman hindi niya talaga maiwan ang Pilipinas sa Barangay Ginebra. Ang nakakalungkot lang nung naglaro nga siya sa Asian Games na kahit nga meron pa siyang iniindang injury o karamdaman, naglaro pa rin siya para sa Gilas Pilipinas. Ang sabi nga ni Coach Tim Cone, nag-i-inject pa daw ng painkilling sa kanyang mga paa para lang maglaro siya sa Gilas Pilipinas, at lahat daw yun ay tiniis ni Justin Brownlee. Kahit na masakit pa ang kanyang nararamdaman, ay tuloy pa rin ang paglalaro niya para sa Pilipinas, para sa bayan. At sa mga nagsasabi nga na gumagamit daw si Justin Brownlee ng marijuana o cannabis, sinabi na nga ni Senator Tito Soto na ang cannabis ay hindi performance enhancement drug, o ibig sabihin hindi nga ito nakakatulong sa athlete para lalo pa siyang lumakas. Ito ay isang uri lamang ng gamot. Ayan kasi yung mga pinaparatang kay Justin Brownlee sa Asian Games na kesyo daw gumamit kasi ng marijuana, kaya daw sobrang lakas at kaya daw nagawang mabuhat ang Pilipinas dito sa Asian Games. Ang masakit pa dyan, yung mga nangbabash pa kay Justin Brownlee, ang mga Pilipino na mahal ni Justin Brownlee. Tapos malalaman niya yung mga Pilipino pa yung nagbabash sa kanya ngayon at sinasabihan siyang gumagamit ng marijuana kaya naman lumalakas. Ayan lang talaga yung nakakasakit ng kalooban, dahil ginawa na nga lahat ni Justin Brownlee ang kanyang magagawa upang tulungan ng Pilipinas sa Asian Games, tapos ngayon siya pa yung binabash ng mga ilang talangkang mga Pilipino. Ang sabi nga ng isang talangka, lifetime ban, walang silbi, ganyang kadubing manlalaro, mananalo lang sa maruming paraan, marijuana lang pala nagpapagaling sa mga laro niya. Gulat lang talaga dahil yung mga ugali ng Pilipino, nakatulong na nga sa bansa natin tapos kanyang pa'y sasabihin. Talaga namang talangka talaga.